What's up mga ka-wonder? Yan, katatapos lang po natin mag-lunch sa The Shard. Yan po yung patatsulok ng building. At ngayon maglalakad na po tayo. Papatunaw tayo ng kinain sa City of London. London Bridge. Ayan, nasan ba yung London Bridge? Ako nga pala si Wonder Mike at this is my one great adventure. Nasaan nga ba ang London Bridge? Samahan niyo ako at alamin natin ang katotohanan tungkol sa London Bridge. Pero sa ngayon, maglakad muna tayo sa The Queen's Walk. Ito ay parte lamang ng The Queen's Walk. Doon sa kaliwa, siguro mga 1 hour na lakad, mararating mo ang The London Eye. At dito naman sa patutunguhan natin, arating mo ang Canary Wharf. Pero, since wala tayo masyadong oras, at dito na tayo nagsimula, alamin na lang natin kung nasan nga ba ang London Bridge. Ayan na nga po, may nakita po tayong historical marker. Sorry to disappoint you guys, pero ito na nga lang ang natitira sa London Bridge. Underwhelming, pero punong-puno ng history. Nasunog yung original bridge noong Great London Fire of 1660s. Ito daw ang longest inhabited bridge in Europe. At parang isang buong barangay nga dahil meron itong 138 shops, houses, churches, and gatehouses na nakatayo sa bridge mismo. And since it's made of light materials, madali po siyang nasunog nung nagkaroon po ng Great Fire of London. Doon po sa kanan, papunta po yun sa The Shard at saka London Bridge Station. Underground station. At ito naman po ang London Bridge Hospital, isa po sa mga private hospital dito po sa Central London. So mga 15 to 30 minutes away lang po ito sa tinitirhan ko dito sa London. 15 minutes kasi kapag Gatwick Express, one stop lang, pero kapag yung regular train, minsan nagkakaroon ng 4 to 3 stops. Yung tinitiran ko is along the way to Gatwick Airport, which is south of London. Minsan may international at saka meron ding local flights. So may mga banderitas na ini-enjoy po natin. Ito po ay throwback summer walk natin. Kasi hindi natin na-upload ang video na ito noong mga panahon ng summer. At ngayong nilalamig-lamig tayo, maganda namang balik-balikan ng ating mga pinaggagawa noong summertime. So ito po ang River Thames. Low tide po ngayon, kaya kita po natin yung part ng riverbed. Ayan po yung Uber boat. Tawag nila ay Thames Clipper. Again, across the river, andun po yung Fenchurch Building, or they call it Walkie-Talkie Building kasi mukha the walkie-talkie. And on top of it, dun po yung Sky Garden. Yan, isa rin po sa mga magandang view deck. Free naman siya pero kailangan mag-book in advance kasi po office spaces yung nasa baba. So ayan po, hindi po tayo nakapag-book ngayon kasi biglaan lang po labas natin ngayon dito sa Central London. So ito po, madadaanan po natin ang isa sa mga ferry station nung nakita nating ferry kanina. Yan po ay ang Uber boat by Thames Clipper Ferry Station. So maganda pong magbiyahe dito sa London kasi may bus, may train, overground, may underground train, at meron pong mga ferry, mga Thames Clipper. Syempre, nandyan din po yung mga iconic London cab. At syempre, may Uber na rin po dito. Maglalakad lang po tayo. Ituloy po natin ang paglalakad natin along Queen's Walk.
Malamig pa rin itong panahon na ito ngayon. Kumbaga para kang naka-aircon pa rin yung lamig niya this time of the year. At usually isang linggo sa isang taon lang umiinit ng sobra dito sa London. Ayan, 'di ba? Very walkable naman po ang ating South Bank of River Thames. And along the way, may mga makakainan ka rin katulad nitong Hayes Galleria. Isa po ito sa mga unang napuntahan ko rin dito sa London pagkadating namin sa UK kasi 3 days kaming walang pasok or training pagdating, kaya nagkaroon kami ng time gumala with our trainer. Lakad namin from dun sa bridge hanggang Westminster yata. Ito na po yung Hayes Gallery. Ayan, isa po ito sa mga pwedeng pit stop para kumain. There are restaurants on the ground floor, shops. Ayan, very nice yung pang Instagram kasi pagka nagpicture ka dito or dun sa kabilang side, maganda yung itsura nung skylight roof nila na may mga arko-arko. Ayan, tingin-tingin lang. Buti nga maganda yung panahon ngayon kasi maliwanag yung ating camera. Ayan, medyo hindi ko lang nakontrol yung video editing sa part na to, kaya pasensya na po. Ayan, nahilo na kayo. Dobrze, już nie wchodź do mnie, zaraz ci podam. Cześć. Sculpture from sa Hayes Gallery naman. Na-research ko to kanina eh. Ayan. Yan po ay tinatawag natin na The Navigators, 'di ba? Mukha siyang barko. Ito po ay ginawa noong 1987 by David Kemp. So this area, Hayes Galleria, is a mixed-use building po dito sa Southwark, London, which is in the south bank of the River Thames. Ayan, may mga offices, restaurants sa baba, syempre shops, at saka may mga flats sa taas. Originally warehouse siya, which is Associated Wharf for the Port of London. Redeveloped siya 1980. Ayan. Ayan, so tuloy lang natin yung ating paglalakbay sa Queen's Walk. Madami talagang green area dito sa London. According to UN definition, London can be classified as a forest kasi meron daw itong 8.4 million trees, almost one for every person, which is adorning and detoxifying the great city. Ito naman ang HMS Belfast. Isa ito sa mga barko ng Royal Navy na nakapagdigma noong World War II at Korean War. Kaya nakarating na rin ito sa Asia Pacific. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ito ay permanente ng idanaong dito sa South Bank ng River Thames upang maging museum ship para ipakita sa mga turista ang isa sa mga pride of Royal Navy. Ang entrance fee dito sa HMS Belfast ay £24
Ayun na nga, nakita na po natin ang tulay. Ano nga ba ang tawag sa tulay na to? Isa ito sa mga pinaka-iconic na London landmark at madalas na pinagkakamalang London Bridge. Ngunit ang tunay na pangalan ng tulay na to ay Tower Bridge. Ito ay sinimulang itayo noong 1886 at binuksan noong 1894. May taas itong 800 feet at ito ay kombinasyon ng suspension bridge sa magkabilang dulo at bascule lifting bridge sa gitna upang mapadaan ang mga barkong may layag o sail. Lalakad lang tayo towards the bridge at after nyan, tatawid tayo, makikita rin natin yung Tower of London, which is also a very historical site. For now, tayo po ay approaching the London City Hall. Ayan, yung pabilog na istruktura. Tapos itong nasa kanan na building, mga commercial and office spaces po yung mga yan. Nandyan yung Five Guys at saka yung mga ibang posh na restaurant. Ayan, minsan naglalagay din sila, nagko-concert din sila dyan sa may The Scoop. Ayan yung gitnang yan. Tapos may mga art installation din sila tulad nitong batong ito. Ayan, pag diniretso mo po yan, mga buildings na yan, makakarating ka sa London Bridge station. So ayan, dito usually naglalagay sila ng mga stall, minsan mga food. So ngayon usually mga drinks pub ito. Ayan. Tapos ayun, makita nyo may mga large screen dyan. Minsan may nagko-concert dyan. Ayun, kita nyo rin yung The Shard. So pwede naman tayong dumiretso dito guys. Pero gusto ko lang makita nyo yung area, especially yung London Bridge. Ayan. So ito na po, nakarating na tayo sa tapat ng London City Hall. Ayan, 'di ba? Very modern din ang design ng London City Hall. Pero hindi po ito yung office ng Mayor of London. Ayan. Diyan po naka-office dati yung Greater London Authority. Diba? Kumbaga sa Metro Manila, MMDA. Ayan. Kasi po ang London, itong area na to, this is Central London. Tapos may mga borough ang London. So yung akin, kami po ay nasa outer or nasa Greater London area. Dito po ang Central London area. So makikita nyo, itong area to is always and usually marami talagang turista. Kasi nga, very iconic yung ating Tower Bridge. At saka, maganda rin kasi may park sa tabi. So, may enjoy ng mga tao, mag-ahabulan, mag-uupo, mag-chill lang, o kaya magkakantahan tulad nun si Kuya. Ayan na oh. Baby, give it up. Na 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 na. And enjoy po namin ang summer dito kasi hindi naman po palaging warm ang pakiramdam or ang weather dito sa London. Ayan, very delikado yung si ate nakatayo sa mayan. Usually may mga
pulis naman nag-iikot dito, pero parang wala nakitang pulis ngayon eh. Anyway, ayan po, dediretsuhin na natin. Aakyat po tayo dyan sa bridge. Ayan, kung marami pang restaurant dun sa likod, yung sa mga building na yan, tsaka dun sa kaliwa, papasok dun sa tulay. Ayan po ay, yan lang yung mga usual na mga ice cream stand, tsaka yung roasted almonds na binibili ng mga turista. Yan, diretso dyan may mga restaurant and pubs din, at tsaka may magandang area din dun, pero next time na po tayo. At tsaka may area dun para makababa ka doon sa may ilog actually, especially low tide ngayon. Pero focus na lang muna tayo ngayon dito sa Tower Bridge. Yan na nga, papasok na tayo sa very iconic na Tower Bridge. Itong bridge na ito ay two-way lane. Ayan, makita nyo nasa left hand side po ang pagdadrive nila dito. Ayan, at konti lang yung mga sasakyan, hindi ganun karami kasi aside from may ultra low emission testing dito, may congestion charges pa. So, sobrang patong-patong ang babayaran kung magdadrive ka along London. Ayan nga pa, so sobrang dami ng tao. Dito mo na mararamdaman yung reality versus expectations. O, diba si Kuya nagpapapicture pero ang daming tao sa likod. Kailangan talagang dumiskarte para makahanap ng magandang anggulo. Pero hindi talaga mawawalan ng tao, lalo na pag ganito kainit. Ayan, so isang tingin ulit sa River Thames, looking out sa City Hall, sa The Shard, sa Walkie Talkie Building. Ayun yung Tower of London. Ay, naka-formal ako ngayon. Semi-formal. Kasi nga, may dress code doon sa kinainan ko sa The Shard. Ayan. Tapos, ayun, doon sa likod pa nung yung The Walkie-Talkie, meron din yung the Jerkin. Para siyang nakatayong bullet na building. Pahaba. Pero natakpan siya. Ayan, pakita ko ulit sa inyo yung view ng river. Sa bahaging ito ng Tower Bridge ay makikita natin ang glass floor walkways na ikinabit noong 1982 upang gawing atraksyon sa mga turista na gustong makita ang London in a different perspective. Ngunit noong unang binuksan ang Tower Bridge, ito ay ginagawang tawiran ng mga Londoners. Kapag binubuksan ang tulay dito sa gitnang ito upang makatawid sa River Thames. Napagdesisyon na ang isara ang elevated pedestrian crossing na ito ng Tower Bridge noong 1910 sa kadahilan ng tumataas ang naiuulat na krimen sa tagong bahaging ito ng tulay. Ayan, ikot lang tayo dito kasi yan na po yung entrance ng Tower Bridge. Glass floor walkways according to towerbridge.org
org.uk/tickets. Ang adult ticket price para sa glass floor walkways at engine room tour ay £12.30 at para naman sa mga bata ay £6.20. Ito naman ang suspension bridge na bahagi ng Tower Bridge na kung saan ay makikita natin na nakasabit sa mga kable ang bahagi ng tulay na ito. Sa paglabas natin ng Tower Bridge, makikita naman natin sa North Bank ng River Thames ang Tower of London. Pag may mga nagtutour dyan, sobrang daming tao dyan sa baba. Makakapag-book kayo ng ticket dito sa Tower of London for £33.60. History time mga ka-wonder! Ang Tower of London ay grupo ng mga gusali na nakapaloob sa dalawang nakapaikot na matataas na pader. At sa labas naman nito ay ang malalim na hukay o ang tinatawag nilang moat. Ito yung mga parang ilog sa paligid ng mga kastilyo na isa palang defense strategy upang mapigilan ng mga kalaban sa kanilang paglusob o kaya naman ay mahirapan. Itinayo ang unang gusali na tinatawag na White Tower noong 1070s sa pag-uutos ni William the Conqueror. Ito ay isang simbolo ng kapangyarihan ng mga Norman na bagong sakop ang Inglaterra. Tinawag itong White Tower dahil noong 1240 pininturahan ito ng, you guessed it right, puti. Mga Mason galing sa France ang nagdala ng mga bato na mula sa France, ngunit mga Englishman ang tunay na bumuo at nag-construct ng White Tower. Noong 1216 to 1272 naman ay siya namang dinagdag ang mga matataas na pader paikot sa White Tower upang depensahan ito sa mga kalaban. Dahil na rin sa matatag na depensa ng gusali, naging tahanan din ito ng mga maharlika sa loob ng 500 taon. Naging taguan ito ng mga hari at reyna sa panahon ng digmaan, kasama na ng kanilang mga kayamanan. Gayon din sa panahon ng digmaan at ng mga kaguluhan, nagkaroon din ng mga pagpatay ng mga miyembro ng royal family sa loob nito. Isa sa mga kilalang simbolo ng Tower of London ay ang Yeoman Warders o kilala rin sa tawag na Beef Eaters. Bakit nga ba tinatawag na Beef Eaters ang mga ito? Malalaman natin yan maya-maya lamang. Ang mga Yeoman of the Guard ay mga personal na bodyguard ng mga monarch kapag bumabiyahe sila. Pero noong 1507 to 1547, ipinag-utos ni Haring Henry VIII
na ang ibang yeoman ay permanenteng italaga rito. Bakit nga ba tinawag na beef eaters ang mga gwardyang ito? Tinawag daw silang beef eaters dahil sa pinapayagan silang kumain ng beef unlimited mula sa hapag ng hari. 'Di ba? Parang samgyupsal. Totoo man ito o hindi, huwag iismulin ang mga yeoman warders o beef eaters dahil sila ay mga highly trained at well-decorated soldiers at ang iba nga ay matataas pa ang ranggo sa military na hindi bumababa sa 22 taon ang serbisyo sa military. Karamihan sa kanila ay nakipaglaban pa nga sa mga nakaraang giyera ng United Kingdom. Sa kasalukuyang panahon, sila ay natasang bantayan ang mga bumibisita at kadalas ay may mga ceremonial duties, suot ang kanilang red state dress uniforms sa mga special events tulad ng gun salutes sa may wharf. Sa panahon ng mga Tudor, ang Tower of London ay naging mahalagang pambansang kulungan. Yung mga hinihinalang kalaban ng kaharian, maging mga miyembro ng royal family ay ikinulong dito o kaya na may binitay. At sa makabagong panahon, naging kulungan din ito ng mga Nazi kung saan sila ay binitay din. Dahil na rin sa mahigpit na seguridad na pinapairal dito sa Tower of London, hindi nakakagulat na dito na rin inilagak ang mga kamangha-manghang tinatawag nilang crown jewels of the United Kingdom. Simula pa noong 1660s. Ito ay ang mga koleksyon ng royal ceremonial objects na kung saan di umano'y binubuo ng 23,578 gemstones. Ang ilan sa mga ito ay ginamit pa nga sa nakaraan na coronation ni Haring Charles III at sa taunang state opening of Parliament. Kasama sa koleksyon ang Imperial State Crown. Ang mga ito ay nasa Jewel House sa loob ng mga matataas na pader ng Tower of London Complex. So mga ka-wonder, hanggang dito na lang ang ating history time. Sana na-enjoy ninyo ang ating paglalakad mula sa London Bridge papunta sa Tower Bridge at hanggang dito sa Tower of London. Kasi mag-empty na yung battery ng aking camera. At hanggang sa susunod, just follow, subscribe, and like the video for more. Maraming salamat at enjoy!